Nagsimula ang pelikula sa isang tren na huminto sa di malamang dahilan. Para alamin ang sitwasyon, lumabas ang konduktor para magsuri at napansin niyang nasagasaan ng tren ang isang wild deer. Hindi makapaniwala kung paano ito nangyari. Tulad ng inaasahan, nang subukan niyang alisin ang wild deer, biglang isang kakaibang ingay ang narinig niya at sa paglingon niya, isang di matukoy na nilalang ang kumuyog sa kanya sa kagubatan. Samantala ang mga pasahero na nasa loob ay walang kamalay-malay sa panganib na nakaambang. Sa mga sandaling ito, si Joe na isa sa mga crew member ay nagtataka kung bakit hindi pa nakakarating ang konduktor. Kaya sinubukang humingi ng tulong ni Joe at Nina subalit naantala ang signal nila dahil sa rainstorm. Medyo naiirita na rin ang mga pasahero dahil hindi pa rin umaandar ang tren. Para pakalmahin sila, kinailangang magsinungaling ni Joe na ang tren ay nasira at inaayos pa ito na magtatagal sa loob ng ilang oras. Nang marinig ito, nagalit ang mga pasahero. Isang babae ang nagpumilit na lumabas ngunit hinarangan siya ni Joe sa pag-aalalang hindi pa raw nakakabalik ang konduktor. Lalo naman itong nagpainis sa mga pasahero. Ang ilan ay nagrereklamo na at ang ilan naman ay humihingi ng refund. Sa gitna ng komosyon, lumapit si Adrian para magbigay ng mungkahi na sinasabing sa halip na maghintay sila dito, maglalakad na lang sila sa susunod na istasyon, 3 kilometro ang layo. Sumang-ayon naman ang mga pasahero at sa kabila ng pagpigil ni Joe sa kanila, wala na siyang magawa kundi hayaan silang lumabas at maglakad patungo sa istasyon. Subalit tulad nga ng inaasahan, hindi pa sila nakakalayo ay nakarinig na sila ng kakaibang ingay na nagmumula sa kagubatan. Sa una, inakala nilang isa lang itong hayop hanggang sa mapansin ni Joe at Nina ang pira-pirasong katawan ng konduktor. Agad niyang napagtanto na may hindi tamang nangyayari kaya agad niyang pinabalik ang mga pasahero sa tren. Sinundan sila ng nakakatakot na ungol hanggang sa makarating nga silang muli sa train car. Pero ang matandang reklamador kanina ay medyo minalas. Nagawa niyang makasakay sa tren pero sa pagsarado ng pinto, naabutan siya ng halimaw. Nang hilain na siya papasok sa tren, ang kanyang kalamnan sa binti ay nangatngat at nabalot ng dugo. Anong klaseng halimaw kaya ang may gawa nito sa kanya? Ang eksenang ito ay lubos na ikinatakot ng mga pasahero. Agad nilunasan ni Joe ang sugat ng matanda subalit ang halimaw ay pilit na gustong pumasok sa loob at ang bawat isa ay natataranta na kung ano ang dapat nilang gawin. Ang halimaw ay naghahanap ng pwede niyang pasukan. Pagkatapos nagmadali si Joe nagtungo sa cab para paandarin muli ang tren pero sa kasamaang palad ay hindi pa rin ito gumagana. Biglang nagring ang cellphone ng babae kaya sinagot niya ito at sinimulang ipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Ngunit nakalimutan niya na narinig pala siya ng halimaw at bago pa niya maipaliwanag ang buong pangyayari, siya ay hinila ng halimaw mula sa bintana. Dahil sa nabasag na bintana, kinailangan nilang lumipat sa kabilang train car. Pagkatapos dito sila nagsimulang magplano kung paano nila lalabanan ang halimaw. Dahil kung hindi sila makakahanap ng paraan, lahat sila ay mamamatay. Nagmungkahi si Ged na kumuha sila ng mga armas bilang depensa nila at tinakpan din nila ng mga bakal ang bintana. Akala nila ligtas na sila sa mga sandaling ito, pero hindi nila inasahan na ang matandang nakagat kanina ay nagsisimula ng mag-mutate sa pagiging halimaw. Nataranta muli ang mga pasahero hanggang sa napansin nilang nawawala ang isa sa mga pasahero. Matapos ang paghahanap, natagpuan ni Joe si Paul na nagpunta lang pala sa toilet para magbawas. Pero nang lalabas na sana si Paul, nagpanik siya dahil nakalock ang pinto. Ang mas malala pa, ang halimaw ay nasa bubungan na pala ng tren at biglang isang kamay ang lumitaw sa kisame at sinimulang atikihin si Paul. Wala na ring nagawa si Joe sa mga sandaling ito kaya si Paul sa kasamaang palad ang naging sunod na biktima. Babalik na sana si Joe sa train car pero ang pinto ay nakalock na rin. At sa mga sandaling ito, nasa likuran niya na ang halimaw. Mabuti na lang nabuksan ng mga kasamahan niya ang pinto bago pa siya atikihin ng halimaw. Pagkatapos sinara nilang muli ang pinto pero sa kanilang pagkadismaya ay nakapasok pa rin ang halimaw. Isang halimaw na humanoid ang tumambad sa kanila. Sobrang natakot ang bawat isa at hindi nila alam ang gagawin. Kakainin na sana nito si Joe pero biglang ginamit ni Nina ang iron bar para itusok sa katawan ng halimaw. Pero hindi rin ito umubra nang atikihin si Nina ng halimaw. Habang ang halimaw ay nakatalikod, sinamantala ito ni Joe at iba pa na atikihin nila ng sabay ang halimaw. Ang bawat isa ay kinuha na rin ang kanilang mga armas at sinimulang atikihin ang halimaw hanggang sa mawalan ito ng malay. Sobrang hirap sila patayin ang halimaw. Kalaunan na pagtanto ni Joe na ang halimaw ay isa ring tao nang mapansin niya ang singsing na suot nito.
Kaya nahinuha nila na marahil ang lalaki ay infected ng isang misteryosong virus kaya nag-mutate siya sa pagiging halimaw. Naalala din ni Ged na noong bata pa siya, diniskaril na noon ang railway track na ito dahil sa maraming tao ang nawawala sa lugar at hindi nila alam ang misteryong nababalot sa lugar na ito hanggang sa mapatunayan nga nila ito ngayon. Pagkatapos niyang magpaliwanag, muling nagkamalay ang halimaw at gumawa ito ng maingay at malakas na pag-ungol. Agad naman siyang nilapitan ni Joe at sinimulan niyang hampasin ang mukha ng halimaw gamit ang fire extinguisher. Lingid sa kaalaman nilang lahat na ang pag-ungol na ginawa ng halimaw ay upang tawagin ang kanyang mga kasamahan. Kalaunan, napansin din nila na ang babaeng matanda kanina ay parang kumalat na ng husto ang virus at nagsisimula na ring mag-mutate. Agad gumawa ng aksyon si Adrian bago pa ito tuluyang maging isang halimaw. Pero hindi sumang-ayon si Joe dito kaya sinuntok niya si Adrian sabay tinali nila ng magkasabay ang matanda pati si Adrian. Kahit na napatay na nila ang halimaw, hindi pwedeng wala silang gawin. Lumalabas na ang pasaherong si Bold pala ay isang engineer. Pinag-usapan nila na aayusin nila ang sira ng tren. Si Kate at Ged ay nanatili sa tren kasama sina Adrian pati ang asawa ni Ged na infected. Si Joe at Nina naman ay nasa cab para i-opera ang tren at sinama naman ni Bold si Matthew sa labas para suriin at ayusin ang sira ng tren. Nang mapansin ni Bold ang nag-leak na oil pipe, katabi niya si Matthew bilang taga-bantay. Ngunit nakarinig siya ng iyak na nagmumula sa gubat kaya iniwan niya si Bold at nagpa siya magtungo sa kagubatan ng mag-isa. Ilang sandali lang, nakita niya ang batang babae na nakabitay sa puno habang kinakain ito ng halimaw. At dahil napansin siya ng halimaw bunga ng kanyang katangahan, siya naman ngayon ang bagong hapunan nila. Kalaunan napalibutan siya ng grupo ng mga halimaw. Umalingangaw ang pagsigaw ni Matthew sa kakahuyan, at narinig ng bawat isa ang pag-ungol ng mga halimaw. Patuloy pa ring inaayos ni Bold ang sira, at sa parehong sandali papalapit na sa kanya ang halimaw. Pero pagsilip nila, hindi nila natagpuan doon si Bold. Lumalabas na si Bold pala ay nagawang makapagtago agad. Samantala, tuluyan nang napaandar ni Joe at Nina ang tren. Pero nang buksan nila ang ilaw, nakita nila ang ilang mga halimaw sa harapan ng tren, kaya agad nang pinaandar ni Nina ang makina at hindi na nila pinansin si Bolt. Sa mga sandaling yun, tuluyan na ring nag-mutate ang matanda. Walang kahirap-hirap itong nakawala sa pagkakatali. Nang makita ni Kate ang sitwasyon, agad niyang tinanggal ang tali ni Adrian. Sinubukang tulungan ni Adrian si Ged pero sinampal lang siya ng matandang halimaw. Samantala si Kate na nasa pinto, hindi niya napansin na ang halimaw pala ay binuksan na ang pinto. Sa kasamaang palad huli na si Adrian para sagipin siya. Pagkatapos, kinuha ni Adrian ang pliers para iligtas si Ged, ngunit sa katangahan ni Ged ay mas pinili niya pa rin ang halimaw niyang asawa, na kalaunan ay kinain siya ng buhay. Samantala, hindi na makayanan ni Bold ang pagod kaya wala siyang choice kundi tanggalin muli ang fuel pipe. Bilang resulta, huminto muli ang tren. Naabutan ni Joe at Nina si Adrian na aatakihin na ng halimaw, kaya nagpa siya silang patayin ang halimaw para iligtas siya. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang krisis dahil ilan pang mga halimaw ay nagawa ng makapasok sa loob ng tren. Natataranta ang tatlo at agad nilang nilock ang mga pinto, pero mamaya-maya lang, nagawang mabuksan ng halimaw ang pinto. Sinubukan ni Joe tumakas patungo sa kagubatan pero inatake naman siya ni Adrian sa likuran. Lumalabas na plano ni Adrian may maiwang isa sa kanila sa loob para akitin ang mga halimaw. Ang dalawa ay nagkaroon ng labanan sa gitna ng krisis. Mabuti na lang dumating si Nina para awatin sila. Pagtayo ni Adrian, napansin niya na ang susi ay nakasuksok pa rin sa pinto. At nang habulin siya ni Joe, binuksan na ito ni Adrian para tumakas. Sa parehong sandali, ang mga halimaw ay nakapasok na rin sa pinto. Kaya si Joe at Nina ay nasa desperadong sitwasyon. Sa gitna ng kritikal na sitwasyon, mabuti na lang dumating doon si Bold na may dalang sulo. Ginamit niya ito para itaboy ang mga halimaw. Nakakuha ng pagkakataon si Joe at Nina para buksan ang pinto at tumakas. Subalit ang mga halimaw ay hindi pa rin sila tinantanan. Narinig ni Joe ang mga ungol na mas lumalapit sa kanila. Batid ni Joe na hindi nila ito maaaring takas ang dalawa, kaya nagpa siya si Joe magsakripisyo upang makatakas si Nina. Tulad ng inaasahan, si Joe ay walang kahirap-hirap na pinatay ng mga halimaw. Ang makasariling si Adrian ay hindi rin nakatakas nang mahuli siya ng halimaw. Sa huli, si Nina lamang ang tanging nakaligtas. Salamat sa pagsasakripisyo para sa kanya ni Joe.